Una, congratulations sa pamumuno po ni National Bureau of Investigation, Director Melvin Matibag. Alam nyo, napakaganda ng pangyayaring ito. Bakit? Tila nga, ang sabi nga ng mga nakakatanda, bago ka pumuna, bago ka kumuta, tignan mo muna ang sarili mo kung meron ka bang baho na itinatago. Kasi, kung meron kang bahong itinatago, dapat manahimik ka. Ang ibig sabihin nito mga kababayan, kagaya po ni Mike Defensor, atake ng atake, kung ano-ano ang mga pinagsasabi laban sa gobyerno ni Pangulong Marcos. Pero nakakagulat dahil sa ginawa ng NBI ng pag-raid doon sa kanilang bar na pag-aari ng pamilya ni Mike Defensor at ang mismong nag-ooperate di umano ng kumpanyang yan ay ang asawa at anak ni Mike Defensor. Sino po ba si Mike Defensor? Dati pong congressman, naging spokesperson ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at dati pong DNR Secretary. Ngayon, sabi nila, pamumulitika, pangaharas, pero ang tanong dito, sino po bang may-ari? Sino po ba ang naka-register sa SEC? Sino po ba ang nakaperma sa business permit? Hindi po ba ang asawa ni Mike Defensor? Kung hindi niyo po alam ang ginagawang ito, bakit hindi niyo na-monitor ang mga aktibidades ng mga tauhan ninyo? Bakit hinayaan niyo ng ilang taon ang ganyan ang ginagawa? Nagtataka lang kami. Nung nahuli kayo at na-raid kayo, palalabasin ninyo, pangaharas ng gobyerno. Alam niyo, mga matatalino kayo eh. May utak kayo, edukadong tao kayo, ang galing niyong magsalita na kung ano-ano, pero hindi niyo naisip na meron din pala kayong itinatago na kung saan, ang sabi nga ni dating Pangulong Duterte, I hate to drugs. Di po ba? Bakit ngayon? Mula tikil-tila po atang yung mga taong nakadikit kay dating Pangulong Duterte na ngayon ay nag-iingay na kung ano ng mga binabato labang kay Pangulong Marcos, tila atang nasasangkot sa illegal na droga. At take note, sa pambubugaw. Ano kayang alam dito? Byron, aware ka ba dito? Hindi ba? Parang hindi kayo nagagalayo. Ngayon, sagutin nyo sa korte ang sinasabi ng NBI na ibinato sa inyo. At isa pa ako, hindi ako naniniwalang planteng ito eh. Kasi nung nirate ito, kasama ang GMA News 7, na-raid kayo. Na mismong video ng GMA 7 nakunan na may mga illegal na gawain dyan. Ang hirap nitong gawan ng paraan ng palusot. May involved daw po na government official. Hindi siya government official, former congressman, former secretary. Mataas na rango. At actually, nakakalungkot, buong pamilya nila yung nakarehistro doon sa mga dokumento. At ito, inimbestigahan natin at katunayan, ang kaso ay ngayon ay inilagak na sa regional, sa prosecution service ng Pasig City. May we know kung sino po yung official na yun? Hintayin natin kasi lalabas naman yan. Pag once na natapos na talaga yung filing at pinadala na sila ng mga Ang krimen na pamilya ni Mike Defensor, dawit, nakakagulat ngunit hindi na nakakapagtaka. Samot-saring reaksyon pero tahimik ata ang DDS fans matapos isinagawang raid ng NBI sa Pasig City noong April 21 laban sa isang KTV bar na pag-aari pala ng Serene Development Corporation. Ang operasyon ito ay naglalantad sa isang organisadong operasyon na prostitusyon at human trafficking na nagaganap sa likod ng mga legal na dokumento. Ngunit ang mas nakakagulanta ay ang mga pangalang sangkot sa corporate record. Ang asawa at anak ni Mike Defensor na sina Julie Rose T. Defensor at Miguel Gabriel T. Defensor. Bilang isang kilalang taga-suporta ng mga Duterte o isang DDS, ang pagkakasangkot ng pamilya ni Mike Defensor sa mga kasong ito ay isang malaking sampal at kahihiyan. Paulit-ulit na sinasabi ng dating Pangulong Duterte na I hate to drugs at wala siyang sinasanto pagdating sa mga sindikato at ang tokhang style na posibilidad kung ano ang raid na ito ay nangyari noong panahon ng kasagsagan ng giyera laban sa droga. Marahil ay hindi lamang
inquest proceeding ang kinakaharap ng mga sangkot. Kilala ang Administrasyon Duterte sa marahas na pagbuwag sa mga drug den. Maaaring may napatay o nagkaroon ng madugong enkwentro kung idinadaan ito sa tukhang style na operasyon dahil sa tindi ng galit ng dating Pangulong Duterte sa mga ganitong krimen at droga. Mastermind ng sindikato, hindi matatanggi na ang pagkakaroon ng 54 na nalaligtas na kababaihan at ang sistemadong paniningil ng 10,000 hanggang 20,000 ay hindi gawa ng isang tao lamang. Ito ay isang organisadong sindikato na tila gaya ng mga amo niya na mga Duterte. Si Mike Defensor ay lumalabas na mastermind din. Inirekomenda na ng NBI ang pagsasampa ng kaso sa ilalim ng Anti-Trafficking in Person Act, Expanded Anti-Trafficking Act of 2022 at Comprehensive Dangerous Drugs Act. Ang mga kasong ito ay hindi lamang seryoso. Ang mga ito ay krimen laban sa kasakatauhan na pilit na nilalabanan ng mga DDS noong nakaraan administrasyon. Nakakapanlumo na ang mga taong malapit sa kapangyarihan ay siyang nasasangkot sa mga gawang dapat ay nililipol nila. Ang asawa at anak ni Mike Defensor ay nahaharap ngayon sa realidad ng batas na minsan nilang ginamit bilang plataforma sa politika. Abangan natin ang mga susunod na kabanata dahil naisampa na sa Pasig Inquest Proceeding laban sa pamilya Defensor at sa kanilang mga kasama sa crime. Kung ano ang imahe ni Mike Defensor sa publiko ay taliwas naman sa kung ano ba ang ibig sabihin ng pagkakasangkot ng kanyang pamilya at maging siya na din mismo sa krimen na ito at sa papaanong paraan ididepensahan na naman ng mga bayarang vlogger ang mga Duterte at mga DDS ang nakakahiyang eksena ito ni Defensor, kung anong mga script na naman ang kanilang gagamitin upang baluktutin ang katotohanan, ngunit isang ang tunay na may maliwanag, hindi basta kaso nakakaharapin ng pamilya ni Mike Defensor. Nakakatawang isipin na kung sino pa ang nagbibintang sa Pangulong Marcos na siya daw di umano ay adik, ang totoong sangkot naman pala sa mga illegal na droga gaya ni Duterte na tumatanggap ng bilyon peso mula sa mga drug syndicated. Heto naman ngayon si Mike Defensor na kinasuhan ng din dahil sa droga. Kakaiba nga naman ang tadhanang mapaglaro.